Sige, Judges chapter 16, versikulo 20. The Bible says, "And she said, The Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before and shake myself. And he wist not that the Lord was departed from him." Basahon ako sa Bisaya, versikulo 20. "Ug siya miingon, ang mga Filistihanon manaa nga na kanimo, Samson. Ug siya mimatagi kan sa iyang pagkatulog, ug miingon, ako mugawa singon sa ubang mga panahon kaniadto, ug manghiwid sa akong kaugalingon, ug siya wala nahibalo nga ang Ginoo mibiya gikan kaniya." Mag-pray ta. Amahan na mga langiton, salamat kay Lord kay imong gibalik ang kuryente aron kami Ginoo makabasa mi og tarong sa imong pulong, makasimba mi, makapaminaw Ginoo tarong sa imong mensahe Ginoo. Salamat kay Lord sa imong makatawhan nga naa dinhi. Amahan, panalangini ang mensahe, panalangini ang preaching, o panalangini mo makatawhan. I pray, Lord, that this message will bring encouragement sa matag usa. I pray nga kini Ginoo maghatag Ginoo enlightenment sa among kinabuhi. Father God, I bless Ginoo ang nabilin nga oras karon. O kini Father mong ginaampo, ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Salamat, pagalingkod kita. Napansin ninyo mga igala nga diri sa atong gibasa si Samson nga naila nga kusgan, no? Klase nga tao. Naila siya nga pinakakusgan nga tao nga naglakaw diri o nagpuyo diri sa kalibutan. Diri sa ato ang nabasa, nawad-an na siya og kusog. Bisan mga igala, dako gyapon siya glawas. Bisan nga kuan gyapon siya kaning taas siya nga pagkatao, muskulado, pero wa na siya kusog. No? Wa na siya kusog. Kay balubong anong nawad-ag kusog si Samson? Tungod kay naluya ang iyang spiritual life. Ang iyahang kuan mga igsoon, kusog sa lawas, resulta na sa iyahang kusog sa iyang espiritu. Pag kusgan ang espiritu sa usa ka Kristohanon, maapektuhan gyud na ang iyahang lawas. Mao na mga igsoon, bisan katong si Pablo, hisgutan nato sa Apostle Paul, bisag naay sakit si Pablo, pero nganong nakaingon si Pablo, no? Nga bisan ako huyang, ako kusgan. For when I am weak, then am I strong. Because strong ang spiritual life ni Paul. So naapektuhan ang iyahang physical niya, iyang lawas no niya. Mo na nga bisan na siya physical infirmity, nakahimo gyapon siya sa pagwali sa pulong sa Ginoo, nakahimo gyapon siya sa pagalagad sa Dios, and mga igsoon, nakabuhat gyapon siya sa buluhaton sa Ginoo because ang iyahang spiritual life kusgan siya. Sa atong kinabuhi may igala, sama na sa akong gingon sa inyo, usa sa mga dapat nga ato ang asikasuhon, una ang kining ato ang spirituhanong kinabuhi gyud. Dapat gyud kusgan gyud ang imong spiritual life nimo because pag kusgan imong spiritual life, kusgan ka physically. So, kaning nga panahon mga igala, nawala ang gahom sa life ni Samson. Naluya siya. Nadutlan na siya. Karon mga igala, kay makabig na siya sa iyahang mga kaaway. In fact, kung inyong basahon, nadakpan siya mga igsoon, and then, kay balo natin sa storya, kung sa'y nahitabo sa iyaha, tanggalan siya mata, so nabuta siya, unya gidula-dulaan siya, until na matay siya mga igsoon. So, mao na siyang nahitabo ni Samson. Sad ang iyang ending, dili maayo ang iyahang katapusan mga higala. So, ang kuan gyud dira sa life ni Samson, nawala gyud ang gahom sa iyang kinabuhi. Ya kung atong tanawon karon sa atuang panahon magila, daghang mga Kristohanon nga nawad-an sila gahom sa ilang kinabuhi. No? Wa nay kaning kuan ba, wa nay influence ang ilang kinabuhi. No?
Wala na'y kusog ang ilahang kinabuhi, mga higala. Dini mo makita, mga higala, ba no, ang kaning anointing sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Murag wala na ang pagkabalaan, wala na ang kaning gitawag nga spiritual authority sa ilang life, mga higala. Mura na lang sila ba no, nga kaning kwan ba? Mura na lang bitaw sila kaning kwan? Kaning ito iba sa kaning mga unbeliever. Kung asa sila, mga higala, kanang dalhon sa kalibutan o sa unbeliever, musunod dayon sila. They cannot stand on their own already. Nga naman, walay gahom. Luya na. Just like Samson. Si Samson, mga higala ba no, dali na lang kayo siya nadala sa iya makaaway. Gikuan siya. Gipriso siya. Unya gibutahan siya. Kung say gusto buhaton sa iya mga kalaban sa iya mga higala, mahimo na nila. Nga naman, wala siya gahom. Ug inani ba ang makita nato sa uban nga mga Kristohanon karon. Tungod kay nawad-an na sila gahom sa ilahang Christian life, mga igsoon. No? Easy na lang kay sila gamiton sa kalibutan. Easy na lang kay sila mga higala kanang hagaron sa mga unbelievers. Unya mosunod dayon, mga higala. Daghag mga Kristohanon karon nga naingunani na ang ilang kinabuhi. Their life is like the life of Samson. Ikaw ka, mga igsoon, sa imong kinabuhi karon, kumusta man ka? Napa ba kay gahom sa imong Christian life? Napa ba ang kaning gitawag nga anointing sa Ginoo sa imuha? Napa ba ang kaning gitawag nga spiritual authority diya sa imong kinabuhi? Napa ba ang gitawag nga conviction? Napa ba ang gitawag nga boldness diya sa imong kinabuhi, igsoon? Or unsa naman ang makitan sa mga uban nga tao sa imuha karon? Unsa nay makita nila karon sa imuha? Unsa nay masulti nila karon sa imuha? Unsa na lang kakaron, mga higala? Sunod-sunuran na lang ba ka karon sa kalibutan? Sunod-sunuran ka na lang ba karon, mga higala? Ulipon ka na ba karon ni Satanas? Hinumdumi nga kaaway nato ng yawa. Sunod-sunuran ka na ba karon sa Sunod-sunuran ka na lang ba karon sa yawa? Sunod-sunuran ka na lang ba karon sa mga unbelievers? Giingon biya sa Biblia, may gala nga dapat kita ba no mulabaw ta sa ilaha. Dapat kita gyud ang mag-lead. Dili sila, mga higala, kay nga naman wa man na sila, mga igsooy, wa man na sila kahayag. Mga buta man na sila. Naman na sila sa kangit-ngit. So if there's a kind of people that should lead here sa kalibutan, it should be the people of God. Pero karon nahitabo karon mga Kristohano na nahimong sunod-sunuran sa mga unbelievers. Kaya mo mga igsoon nga dapat kita servant lang ta ni Jesus Christ. We may serve other sa ni mga higala, kani mga uban nga mga establishment today kung asa taga-work, mga higala, in terms sa atong isgutan nato atong pagkinabuhi nato sa kalibutan, mga higala, but we are all servants of Jesus Christ only. Amen? Walay dapat, mga igsoon, mo harang kang Hesukristo. Walay dapat nga mupuli sa iyaha as Lord sa atuang kinabuhi. Tanawan na yan na itabo ni Samson. No? Tungod kay sige siya, mga higala, muadto dito sa kampo sa mga Philistine. Sige siya muadto dito sa kampo sa iyang makaaway. Kung sa'y nahitabo, kadugayon nadakpan na siya. Kung kanang yun na mahitabo sa ato, mga higala, basta kita, mga igsoon, dili na kita muhatag o ganing oras sa Ginoo. You know, ang sa'y mahitabo sa ato, makabig na kita sa kalibutan. Umaw ni ang makita nato karon sa kadaghanan nga mga Kristohanon. Did you know, mga igsoon, that God never intended His people to live powerless lives? Kayon sa may pulo sa atong kinabuhi, mga higala, diri sa yuta, kung watay gahom sa Ginoo. Sige na ba, unsay pulos nimo? Kristohanon ka, anak ka sa Ginoo, luwas ka. Naka din sa kalibutan, wa kay gahom. Kaya mo unsa sa mga kuanana, kanang resulta na, kung ikaw wa kay gahom sa imong Christian life, kung wa kay gahom sa imong Christian life,
Di ka makakabig og kalag sa Ginoo igsoon. Oh, wa man kay gahom. Di man ka maka-impluwensya. So ang Dios dili niya katuyuan nga kita giluwas niya nga dili ta makaangkon sa iyang gahom. In fact, may gala, Acts chapter 1 verse 8 says, "But ye shall receive power." That's the promise of Jesus Christ. After we got saved, after mga gala nga nadawat ato si Kristo, ginanta ni Jesus Christ, "But ye shall receive power." Gusto sa Ginoo may gala nga aduna kitay gahom. Pero kay balo mo may gala unsay makapawala aning gahom sa Ginoo diri sa atong kinabuhi, because ang but pasabot ang mga ito. Kung mawala ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi, but pasabot na ang iyang presensya ning biya sa atoa. Pag mubiya ang presensya sa Ginoo sa bisag unsa pa imong buhaton nimo, bisag unsa ka pa ka-talented mga higala, bisag unsa pa ka maayo imong abilidad nimo diha sa imong kinabuhi, wala gyapon nay epekto. Di gyapon na magbunga ug maayo. Bisag unsa ka pa maayo, bisag maayo pa ka manulti, bisag maayo pa kag talent, bisag gwapo pa kag tingog, kung wala ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi, kung wa ang iyang presensya sa imong kinabuhi may gala, bisan talented ka pa, di gihapon na magbunga. Ang importante sa kinabuhi sa Kristiyano nga magpuyo no ang gahom sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Pero nga naman nga daghang mga Kristiyano nawala ang gahom diha sa ilang kinabuhi. Well, let me give you my gala 5 things to deceive. Number 1, we lost our power because of sin. Usa nga makapawala mga higala sa gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi kanin sala. Igsoon paminaw mo sa ako mga higala, ginasulti na ako ni sa iyong tanan. Nga dili dapat magpakasala isip ang katawhan sa Ginoo. Kaya ang sala mao gini siya mo pahimulag sa ato diha sa Dios. The Bible says, Isaiah chapter 59 verse number 2, "But your iniquities have separated between you and your God." Ang ato mga kasalanan mao ni siya mo pahimulag sa ato diha sa Ginoo. So kung mulayo ang Ginoo sa ato may gala, it simply means ang iyang presensya wa na naguban sa ato. O kung ang iyang presensya dili na maguban sa ato, then unsa may pasabutan na wa nay gahom pud nato sa atong kinabuhi. Wala bisag unsa atong buhaton may gala, bisag maayo pa ta, bisag talented pa ta, bisag gifted pa ta, bisag maayo pa ta abilidad may gala paminaw, dili gihapon mapanalanginan ng mga tao sa imuhang ginapakita, sa imong ginabuhat may gala, bisag nindot pa imong ginapakita, nindot pa imong ginamatungod kay wala na nag-uban ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. What we need is the power of God. The power of God. Si Samson may gala, wala nawala ang iyang kusog overnight. Wala nawala ang iyang kusog sa usa lang ka gabi. Nagkaanam-anam to og kawala ang kusog sa Ginoo. Tungod kay tanawa naga-compromise siya. Kay balo mo ang kini mga gagmay nga mga compromise nga ginabuhat sa mga Kristiyano may gala, mao ni siya mo inahinay og kuha sa gahom sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ug mao gini ang ginabuhat karon sa uban nga mga Kristohanon. Sa inahinay nagakompromise sila. Na ako gi-message may gala na member diri sa atong simbahan ug ako gi-try na ko siya ba og kanang kuan ako bang sa akong gibuhat na ako sa iya nga gusto ang akong gibuhat may gala sa iya nga gusto kanang gipakita na ako sa iya ba kung unsa na siya karon compare katong sa una. Ginakuha na ko siya karon nga murag na ako gibutang nga sa amin sa iyang tumbangan bayan ako gipakita sa iya ba kung unsa na siya karon kumpara katong sa una. Kay lahi na siya sa una kaysa karon. Sa una, spiritual siya,
godly siya, mga post niya sa Facebook, puro mga pangginoo. Karon lahi na yung mga post karon, lahi na yung mga comments karon, mga worldly na, mga dili na mga maayo. Pero nagasimba gyapon siya Sunday may gala, pero ginakuha na niya ang Thursday sa gabi. Ug bisan gasulti siya may gala, nagaampo siya, di kumutuwa na may gala. Kaya abi niya may gala, kung mga Kristiyano tinuod magampo, maayo ang iyahang kinabuhi. Dili worldly. Kung tinuod ka gagaampo, kung tinuod ka maayo og relasyon sa Ginoo, faithful ka nga magsimba sa iya. There's something missing mga igsoon. And I told atong member kagabi nga wala man ko gahisgot sa imo bahin sa imong pagampo. Ang akong gihisgot sa imo bahin sa imong pagsimba nimo, bahin sa imong kinabuhi karon. Kaya akong gikuan sa iya may gala, ipakita na ko sa iya ang difference ba sa iyang kinabuhi karon o sa iyang kinabuhi sa una. Nausab yun. Kaya balo ba mo nganong nausab siya, not for the better, not for the good, but for the worst mga igsoon. Paminaw mo, because of little compromise. Little compromise. Kani mga ginatawag nato o ginaingon nato nga mga gagmay mga igsoon, gagmay nga mga sala, dili ni pwede i-tolerate nato mga higala. Dili ni pwede mga igsoon nga ato ang buhaton. Bisag gagmay lang ni siya sa ato ang pananamay nga paminaw mo sa ako mga igsoon. Wala gitawag sa Biblia gamay nga sala ug dako nga sala. Basta sala deadly gyud na. Makakuha na siya sa imong gahom, sa imong kinabuhi. Little compromise. Amen. Bantayanan kayo. Kay naay mga sala nga kaning sala gyud makapaluya gyud ni sa imong may gala, makapawikan ni sa imong spiritual power. Mga tinago nga sala, bitterness, pride, dishonesty, worldliness, carnality, pakiguban mga igsoon, pagkigdikit sa mga unbelievers. These are the things nga kinahanglan bantayan nimo. O kini mga salaa may gala dili nimo ni siya pwede may gala tawagon nga gagmay lang ni sila, dili lagi ni sila makaapekto sa kuha, dili lagi ni sila makadaot sa ako ang pagsimba ug sa ako ang relasyon sa Ginoo. Kami may pamina mo sultihan ta mo. Daga nay mga Kristiyano gasulti mayon na og tanawa sila karon nga luya sila. Nausab ang ilahang mga attitude karon. Nausab ilang spiritual life karon. They're no longer serving the Lord. They're no longer serving. Karon mga higala, lahi carnal na sila, worldly na sila. You know why? Because of little compromise. Compromise is a sin. Sala siya. So mga igsoon, ganong mawala ang gahom sa kinabuhi sa Kristiyano because of sin. And if we allow sin to enter or to live in our life, mga higala, paminaw mo, God will not hear us. Psalm 66 verse 18 palihog din. Psalm 66 verse number 18, nag-ingon ng Bible dira, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Mugay nang atong member, nag-ingon sa ako, gaampo daw siya, galuhod daw siya, giya daw ginakuan niyang problema. Di mo kumutuo igsoon. Basin tinuod, gaampo siya, pero di man gito dunggon sa Ginoo. Ngano man naman kay sala, pag naa kay sala, nga wa nimo gi-confess o gi-repent, God will not listen to you. Because He hates our sin. So before niya dunggon ang atong mga prayer requests, dapat una, mo-confess ka sa imuhang nabuhat, unya, mag-repent ka una. Amen? So we lost our power because of sin. Young people, ayaw mo pagpakasala. Ayaw niyo sudli ang mga hugaw diri sa kalibutan. Ayaw mo kanang
mingle sa mga unbelievers. Although nga ikaw, estudyante ka, gaskwela ka sa inyong eskwelahan, unya, mga kauban mo na halos, mga unbelievers sa sila, ayaw, pakig, relasyon sa ilaha. Ayaw, dikit sa ilaha. Madaot ka, maguba ka, spiritually, ang imong kinabuhi. Malayo ka sa Ginoo. Kung maguba ang imong kaugmaon nimo. We lost our power because of sin. Number 2, we lost our power because we neglect prayer. Nawadaan kita gahom tungod sa pagpabaya sa pagampo. Ang pagampo may gala is mao kini, no? Mao kini may gala ang pamaagi aron ma-renew ang atuang spiritual strength. Did you know what? Even Jesus Christ, our Lord, gasigi siya ampo. Nga naman, importante ang pagampo. Gampo bagid ka igsoon. Luke 5:16, no, sige sa Bible dira mga higala. Luke 5:16. The Bible says, and he withdrew himself into the wilderness and prayed. Si Jesus Christ ni, even Jesus Christ himself, gaampo siya. Gaampo siya permi. Unya Ginoo na. Unya siya pud ang gamando ani nga magampo. Siya nga nagsugo sa ato nga magampo, gaampo siya. Tanawa, kung sa iyang gingon, Luke 18 verse 1. Si Kristo ang nagsulti ani nga magampo ta. And he spake a parable unto them to this end, that man ought always to pray and not to faint. Siya ang nagsugo sa ato nga magampo. Siya mismo gaampo pod. Ginoo na siya, pero gaampo siya. Perfect siya, pero gaampo siya. Kaya ang pagampo may gala, dili lang ni siya pagpangayo o butang sa Ginoo. Ang pagampo, pakigdait ni mo ni, fellowship, pakig-fellowship ni mo ni sa imong langitong amahan. So, importante magampo. Kaya kung di magampo, why ka home? Young people, kung di mo magampo, why ka home? Kita sa mga minyo, kung di ta magampo, why ka home? Importante kayong pagampo. Kinala, i-devote imong kaugalingon sa pagampo. Unya, uli ninyo sa inyong balay. Before ka matulog, pagampo. Unyang kadlawon, bangon, pagampo. Kung pukawon ka sa Ginoo, alauna, 2:00, pagampo. Matulog ka balik, mumata ka pag 5:00, 6:00 sa buntag, pagampo. Kaya ang pagampo, makahatag kusog sa ato ang spiritual life. Makahatag na gahom. Kaya balo mo, ang mga disciple ni Kristo na failed sila sa ilang ministry because they lack prayer. Ma-fail ta mga higala sa atong pag-alagad sa Ginoo kung dili ta magampo. Matthew 17 verse 21. Iabri niyo mga Biblia. Kung sa sa pulong sa Diyos diri, Matthew 17 versikulo 21. Ang pulong sa Ginoo nagingon di sa atong mga igsoon. Howbeit this kind goeth not Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Dili kuno nimo ni mabuhat kung di ka mag-prayer o fasting. Usay kita mahigala, mag-fasting ta. Usay ka na itong prayer mahigala ba no? Ikuha na ito ni siya maigsoon. I-upgrade na ito niya itong prayer. Dungaga na itong fasting. Kanang fasting ba no? Nga intentional nga fasting ba? Nga bisag na kay bugas, na kay pagkaon. Desisyonan ni mo nga di ka mukaon kay kaning butangan imuha gining giampuan gini siya. So gi-fastingan nimo ni siya. Usay aron dunggon sa ginatong pag-ampo kinahanglan ta mag-prayer and fasting and so on. Tanawan niyo ang Bible sa versikulo 20 at resta. The Bible says, and Jesus said unto them, because of your unbelief, weak ang ilang faith mga igsoon. Kita niyo na?
dili sila makahimo og mga dagko nga butang. Nga naman, weak ang ilang faith. Kulang ilang pagtuo. And the Bible says, "For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and tanawang sunong nga mapulong, and nothing shall be impossible unto you." So nothing shall be impossible. Nothing shall be impossible unto you, may gala, kung, versikulo 21, kung unsa man kini nga matang dili mo gawas apan pinagi sa pagampo og pagpuasa. Dili mo ni mabuhat kung di ka magampo, kung di ka magpuasa. Usay aron mga higala, ang impossible mahimong reality. Kaniya to ang magtukod tagbildi na sa ato alang tawhanong pananaw igsoon, imposible man gyud kay mga igsoon. Gamay ra gud ta diri niya. Pila ra may kwarta na sa natong tanan diri, di ba? Mga member. Wa man tay mga 5 million, 10 million, 15 million mga higala. Pero kay balo ba mo, ang impossible pwede man gud na mahimong reality. Basta mag-prayer and fasting ta ba? Kaya ang prayer and fasting may gala makatabang ni sa to forget about ourselves and to think only about God and our need, mga higala. Kanatong ginapangayo sa Ginoo. Because sa may gala no, dili ikuan sa Ginoo ato ang dili nato madawat unsa ato ang desire nato. Gipangayo nato sa Ginoo may gala because napuno ta sa ato ang sarili ba, ato ang mind nato is occupy kayo sa mga butang sa kalibutan. Muna sa mga balang gina-require sa Ginoo prayer and fasting. Kay human mga higala nga buhato nato ni gingon sa Bible may higala ba we become powerful. Di ba? Kung atong basahon sa Acts chapter number 4, di ba no? Kay naigahom ang mga Kristohanon ba dito sa church sa Jerusalem, ning uyog gud ang lugar nga ilang giampuan nila. So naa gyud ang presensya sa Ginoo naglihok gyud sa ilang simbahan ba. So, yun na mga igsoon. Kasi dili nato ma-feel ba no ang power sa Ginoo sa atong simbahan because we are full of self and then, we become worldly namang good ba. Ang Ginoo dili na maoy kanang priority nato sa atong kinabuhi nato. So, importante gyud kayo ang pag-ampo igsoon. Kay balo ba mo unsay mga senyales may gala nga kulang ta sa pag-ampo, wala ta nag-aampo, kana wala na kay burden. Kana mitang mawala na imong burden nimo. But pasabutan na nga kulang gyud ka sa pag-ampo. Kay kung namagod kay burden may gala, kung nag-aampo jud ka ba no, kanang tinud-anay jud ka nga nag-aampo, kanang burden nimo para sa mga butang sa Ginoo, sa mga kalag, mga igalaw, sa buluhaton sa Ginoo, diri sa imong simbahan, di man na mawala. Ginapermi ang burden ni mo gyud. Para nilang sa panahon nilang Nehemiah ba, nilang Ezra ba sa unang panahon. Pila gusto ka tuig mahigala ba no nga wala guba gyud ang ilahang templo, guba ang ilang syudad. Pero gasigi man sila kampo. Basahan niyo Nehemiah mahigala, si Nehemiah. Basahon nato na lang Nehemiah chapter 1 verse 5. Diri lang kutob no sa point number 2 kay kanang uban sa sunod na lang nato ni isgutan ha. Adto sa ta sa Nehemiah may gala. Old Testament ta, Nehemiah chapter 1. Tanawan niyo yung gibuhat ni Nehemiah diri oh. Diri sa verse number 4. Diri sa verse number 4. O ba ni? And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept. O kita ninyo? Sa diyan nakita niya ba ang kuan ba kahimtang sa ilang syudad ba? Guba man gud ilang syudad gud, giguba sa mga Babylonian. So tanaw nakita niya ang kahimtang nila. Basa na to verse 3. And they said unto me, ningon sila sa ako, the remnant, kani mga nangabilin,
that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Verse 4. O kini nahitabo sa diha nga ako nakadungog niini nga mga pulong, nga ako milingkod ug mihilak ug nasubo ug pipila ka adlaw ug tanawan sa iyang gibuhato, mipuasa ug miampo siya tubangan sa Dios sa langit. Kita nyo? Na-burden ba? Kung ang tao nga nag-aampo, na-burden. Di ba nihilak siya? Ganon nihilak siya. Naa siya kabugaton. Magkaroon ka og consciousness may gala pagbati, burden, sa imuhang kaugalingon, basta nag-aampo ka. Pero kung wa ka nag-aampo, di na ka makabatig kabugaton. Oy, wala na burden nimo. Kaning ato ang building project, wa kay burden ani. Mao yan ang ubang mga member din sa atong Siba, wala giatiman ang ilang mga commitment. Wa man sila burden. Ang uban wala ga soul winning, wala ga pangabig og kala, ngano wa may burden. Unsa may ugat ana? Kulang sa pagampo. Ang pagampo maghatag sa imo og kabugaton sa buluhaton sa Ginoo. Another sign of prayerlessness may gala kay weak faith. Huyang nga pagtuo. Ikatulo, easily discouraged. Dali ma-discourage. Gamay nga butang, ma-discourage dayon. Gamay nga problema, ma-discourage dayon. Sensitive. Unsa pa? Signs of prayerlessness, my son, is spiritually dry. Gamala. Ang spiritual nga kinabuhi. Dili healthy. Kung magsimba, may gana, way kinabuhi. Way kalipay. Dry. Walay passion. Walay gugma. Walay excitement. Gasimba na lang. Out of respect, out of duty. Pero wala na'y passion, wala na'y gugma, spiritually dry. Nga naman, wala nag-aampo. Unsa pa? Walay kadaugan, laban sa temptasyon. Mao ni mga signs of prayerlessness. Sige ka, mahulog sa temptasyon. Kaya nga naman, wa man kay kulang ka sa pag-ampo. Pastor, gaampo man ko, pastor, pero mahulog yapon ko sa temptasyon. Kulang paghihapon ka sa pag-ampo. Did you know that a lamp must stay connected to electricity in order to shine? Kung dili na makonect ang kanang suga diha sa kuryente, di na musiga. Mao na, kung kining atong kinabuhi, di na makonect sa power source, di na pud ni musiga ug muhayag ang atong kinabuhi. Importante mag-ampo kita mga higala. Amen? So kaning duha ka butang, nagihatan ako sa inyo ha, mao ni ang usa sa mga butang nga makapawala sa ato ang gahom. Ang sala, number 1 gyud na. Ikaduha kay neglect in prayer. Busa karong gabi mga igsoon, iniguli bitaw ninyo no, take time to pray. Di pa ka matulog pag ampo gyud. Ako gaampo ko personally, unya gaampo pod me as a family. Nay pagampo namo nga as family, napoy pagampo nako mga igala nga ako lang og ang Ginoo, personal. Buhatan ninyo na igsoon. Ano di ka mawadag gahom sa imong kinabuhi. Amen? Ayaw tuguti maluya ka. Dili maayo ng maluya ang Kristohanon. Yang people, naminaw mo? Dili good gusto sa Ginoo yang people nga dali mo madala sa kalibutan. Dili gusto sa Ginoo nga kanang kamo ma-impluwensyahan sa mga unbeliever. Ang gusto sa Ginoo nga kamo mubarog mo, makabarog mo, makatindog mo
Madala ninyo ang mga unbeliever diha sa kahayag. Makasangyaw mo. Amen? Minaw mo? Dukoy yung mga ulo, ipigyan yung mga mata. Karon mag-pray ta. Pray ta. Importante man in prayer. Kay kung kulang ta sa pagampo, wad-an ta gahom. Dali ra ta matablahan og sala. Dali ra ta mahulog sa temptasyon. So mag-ampo ta. Salamat sa Ginoo kay sa atong pagsimba pwede ta muanhig altar o pwede ta mag-ampo. Father in heaven, salamat sa mensahe, Lord. Panalangin ang kining invitation. Tabangi kami, Ginoo. Kung asa, Lord, ang mga katawhan nimo nagkulang, Ginoo. Tabangi sila, Lord God. I-fill in ka na, Ginoo, sa ilang kinabuhi, Lord God. Kung unsa ang kulang, tabangi ang imo makatawhan diri nga makalikay sa sala ug mahimo, Ginoo, nga committed sa pag-ampo. Kay Lord, nasabta na mo karon kung kami, Ginoo, mo yield sa sala ug i-neglect ang pag-ampo, mahulog yun mi, Ginoo, sa kamot sa mong kaaway ug mawad ang gahom, Ginoo, sa amo ang kinabuhi. Amahan, tabangi, Ginoo, imo mga anak diri nga Lord, mapuno sila sa imuhang gahom. And Lord, I pray you bless them as they come and pray tonight. Kani amahan ang ginaampo ginapasalamatan in Jesus' name. Pwede ta ninyo manindog mga igsoon, mga igala. Karong nga gabi, na ay oportunidad nato nga pwede ta mag-ampo. Okay? So atuan ning ikuan. Atuan ning kwaon nga pribilehiyo kay privilege biya kay ni mag-ampo kay